hindi niya alam ang nangyayari, kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit, ang Pangulo po ay nagtatrabaho. And she also criticized, ma'am, yung unemployment daw sa bansa. About what? Unemployment. Sabi niya, ang dapat na ginagawa, tinututukan yung trabaho at kapag hindi tinutukan, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. Okay, meron din ako nadinig, parang nabasa ko na isa sa kanyang mga sinabi na ang Pangulo daw ay hindi nagtatrabaho. We're talking about trabaho. No? Sabi niya hindi daw nagtatrabaho ang Pangulo. Kaya nga nakakalungkot. Inamin niya na hindi siya marunong gumamit ng computer. At tinagamit lamang niya ang pinakamahal yata na laptop. Gamit lamang ito sa kanyang pag-zoom. So, again, hindi niya alam ang nangyayari, kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit, ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalboruto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. So nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit at ang mga concerned agencies at concerned departments ng ehekutibo ay nandito para magtrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho. Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farm Mali at sa mga ghost projects noon ng Build.